Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang superhero, action thriller film na tinatawag na Courage. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang mga kakayahan at lakas na nakuha ni Rohat ay namana ni Krishna. Sabi niya, may magandang kinabukasan si Krishna at maisusulat ang pangalan niya sa aklat ng mga henyo. Pero sagot niya, iyon ang ayaw niyang mangyari dahil walang napala si Rohat sa kapangyarihang iyon. Oo, nanalo siya ng mga medalya noong una, pero kalaunan sinubukan siyang pagsamantalahan sa bawat pagkakataon hanggang sa mamatay ang anak niya at ang asawa nito. Sinabi niya na dadalhin niya si Krishna palayo sa mata ng mundo. Umalis si Sonya at nagtayo ng bahay sa isang liblib na lugar. Isang araw, nakita niyang tumutulong si Krishna sa mga manggagawa at pagkatapos noon, doon na sila nanirahan. Lumaki ng kaunti si Krishna at nakikipaglaro sa mga kaibigan niya. Pero dahil sa sobrang lakas niya, ayaw na siyang kalaro ng iba dahil palagi niyang nasisira ang mga laruan. Tinawag siya ng lola niya mula sa malayong distansya at narinig niya ito. Hinamon niya ang kabayo niya sa karera para malaman kung sino ang mauunang makauwi. Sabay silang tumakbo at habang lumilipas ang panahon, lumaki si Krishna at siya ang nanalo sa karera. May isang batang nanonood at nakipagtawaran pa kay Krishna na bigyan siya ng kahit ano kapalit ng hindi niya pagsasabi sa lola na nakipagkarera siya sa kabayo. Tumanggi si Krishna at pinaalis siya, pero nagsumbong pa rin ang bata kay Sonya, na tumakbo si Krishna kasama ang kabayo at umaakyat ng bundok ng mas mabilis pa sa unggoy. Pinagalitan siya ni Sonya, paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo na huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo. Sagot ni Krishna, ano bang gagawin ko? Gusto ko lang mapawi ang lungkot ko. Wala akong kaibigan at walang gustong makipagkaibigan sakin. Mga hayop lang ang napalapit sakin. Dagdag pa niya, kung pwede lang, matagal na akong umalis dito. Pero nandito ako dahil sayo. Pagkatapos noon, may isang lalaking nagngangalang Vikram na pumunta sa principal at nagtanong tungkol kina Sonya at Krishna. Sabi ng principal, hindi niya alam. Sagot ni Vikram, ikaw ang huling taong nakakita sa kanya noong mga nakaraang taon. Dapat alam mo. Tumuloy pa siya, minsan mo na akong niloko at sinabi mong hindi namana ni Krishna ang kakayahan ng ama niya, pero nalaman kong mas malakas pa siya ngayon kaysa sa ama niya. Kaya huwag mo na akong lokohin. Sabihin mo kung nasaan sila. Nagabot pa siya ng suhol pero sinigawan siya ng principal at itinaboy palabas ng opisina. Maya-maya, may nakita si Krishna na parachute sa langit at hindi niya alam kung ano iyon. Tumakbo siya papunta roon at napansin niyang may taong mahuhulog at kailangan ng tulong. Umakyat siya para iligtas ito at isang napakagandang dalaga na kasing liwanag ng buwan, si Priya, ang nandun. Nasalo niya ito, kumapit sa puno, at dahan-daang ibinaba, pero sigaw ito ng sigaw sa takot. Sabi niya, huwag kang matakot, ipikit mo ang mga mata mo. Pero patuloy pa rin itong sumisigaw hanggang sa nainas siya at binitawan ito mula sa mababang taas kaya nawalan ito ng malay. Narinig ni Krishna ang mga boses ng mga kasamahan niya na hinahanap si Priya at nalaman niyang nasa isang expedition sila sa isla. Natagpuan nila si Priya sa lupa at dinala sa kampo. Ang guide ng grupo, si Baador, na kilala ni Krishna, ay kasama nila. Hiniling ni Krishna na huwag sabihin ni Newman na siya ang nagligtas sa dalaga. Nagising si Priya at sinabi, kailangan kong pasalamatan ang lalaking nagligtas sakin. Sabi nila, anong lalaki? Wala namang nagligtas sayo. Natagpuan ka lang naming nakahiga sa lupa. Sumagot siya, hindi, may lumitaw at iniligtas ako mula sa puno. Sabi ng pinuno, paano kanya ililigtas habang nasa puno ka? Hindi naman siguro siya bumaba mula sa langit. Biglang lumabas si Krishna at sinabi kay Baador na sabihin sa kanila na multo ang nagligtas kay Priya. Sinabi ni Baador na multo ang tumulong. Hindi naniwala si Priya. Nang tumayo siya, napansin niyang baluktot ang paa niya at hindi siya makalakad, kaya dinala siya sa tent para magpahinga. Pagkaalis ng lahat, biglang lumitaw si Krishna, inayos ang paa niya at tinakpan ang bibig nito para hindi ito mapasigaw. Pumikit si Priya at nang dumilat siya, nawala na si Krishna. Nagsigaw siya ulit at nagsidatingan ang mga tao. Sabi niya, nandito ang nagligtas sa akin, bigla lang siyang nawala. Inayos niya ang paa ko. Sabi ng kaibigan niyang si Honey, imposible. Iniwan lang kita ng 2 seconds. Posible bang pumasok at lumabas siya ng ganoon kabilis? Dumating si Baador at sinubukang kumbansihin siya na multo nga iyon,
Pero hindi pa rin siya naniwala at kumbinsidong totoong tao iyon. Lumabas si Priya para hanapin siya, nakita niya si Krishna sa likod niya at sabi niya, "Totoong tao ka, di ba? Hindi ka multo." Nagtawanan ang mga bata at sabi, "Sino ba ang kinakausap mo? Wala namang nakatayo dyan." Nakita niya si Sonia at tinanong, "Nakikita mo ba ang lalaking nakatayo dyan?" Sagot ni Sonia, "Anak, anong lalaki? Wala naman." Naninibago ang pakiramdam ni Priya kaya dinala siya ni Sonia sa bahay nila. Doon nakita niya ang litrato ni Krishna at tinanong kung sino iyon. Sabi ni Sonia, "Anak ko yan na namatay 20 years ago." Nabigla si Priya at nagtanong kung paano. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo si Krishna sa harap niya kaya nagwala siya, nagsisigaw at tumakbo palabas habang natatawa si Krishna sa kanya. Pagbalik niya sa kampo, takot na takot siya pati ang kaibigan niya at gusto na nilang umalis. Pero tumanggi ang pinuno, sinasabing hindi sila aalis dahil hindi siya naniniwala sa kwento ng multo na sinasabi ni Baador. Sinabi niya sa kanila, "Tara, akyat tayo ng bundok." Umalis sila para umakyat at nakita ni Priya si Krishna na nakaupo roon na parang hinihintay siya. Natakot siya, nadulas, at naiwan siyang nakabitin sa ere gamit ang lubad. Tumakbo si Krishna palayo dahil natakot siyang baka mamatay ito dahil sa kanya. Nakita ng pinuno at ng ibang kasama sa biyahe si Krishna na tumatalon sa bundok. Sobrang nataranta ang pinuno sa nakita niya at inutusan ang lahat na maghanda para umalis. Pumunta si Baador kay Krishna at sinabing aalis sila dahil natatakot sila sa kanya. Nagbigay si Krishna ng ideya, sabihin daw kay Priya na kailangan niyang makipagkita sa kanya, o hindi sila lulubayan ng multo. Pumayag si Priya na makipagkita. Kinabukasan, nakita niya ang mga palason na iginuhit kung saan-saan. Sinundan niya ito at lumitaw si Krishna, sinasabi, "Hindi ako multo. Tao ako tulad mo, at ang gusto ko lang ay kaibigan." Tinanong niya, "Bakit may picture ka sa bahay?" Sagot niya, "Hindi ako yun, tatay ko yun na namatay." Nang tanungin naman siya kung paano niya nailigtas si Priya at paano siya nakakaakyat ng bundok, sagot niya, "Nas-anay na ako. Dito ako lumaki. Buhay ko ang mga puno at bundok." Tinawag niya ang mga ibon at dumating ang napakaraming kawan. Namangha si Priya sa tanawin. Ipinakilala niya si Krishna sa mga kasama nila sa biyahe at hinawakan nila si Krishna para lang masigurong totoo siya. Nagpa siya ang pinuno na ituloy ang biyahe kasama si Krishna. Nagboteng sila at ipinilas ni Krishna ang kamay niya sa tubig, hinuhuli ang isda isa-isa. Naglaro sila ng tug of war at tinalo ni Krishna ang lahat ng mag-isa kaya napahulog si Priya sa mga bisig niya. Buong oras, kay Priya lang nakatingin si Krishna. Sabi ni Priya, "Ang galing-galing mo. Sayang lang na nasasayang ang talento mo dito sa bundok. Dapat lumabas ka sa mundong ito at maraming taong haangga sa'yo." Sagot niya, "Hindi ko kayang iwan ang lola ko. Siya ang buhay ko." Pagkatapos noon, dinala niya si Priya para makilala ang lola niyang si Sonia at nag-usap sila sandali. Pagkatapos, nagpaalam si Priya dahil pauwi na sila sa bansa nila, Singapore. Pumunta si Krishna para magpaalam at nagpasalamat si Priya sa magagandang araw na kasama siya. Habang umaandar ang bus, nakita nila si Krishna na kumakaway mula sa malayo. Pagtingin nila sa kabila, nandoon na naman siya at kumakaway ulit. Sabi ni Honey, "Mukhang nahulog na ang loob ni Krishna sa'yo." Makikita si Krishna na umiiyak dahil umalis na si Priya. Pagbalik nila sa trabaho sa TV channel, nalaman nilang sobra sila ng 5 days sa leave dahil hamaba ang biyahe nila. Kaya tinanggal sila ng manager. Pero sabi ni Honey, "Nasa India kami, nagtatrabaho, at may natuklasan kaming superhero." Sinubukan siyang pigilan ni Priya pero nagpatuloy si Honey, isang superhuman na umaakyat ng bundok na parang hagdan lang, at inilulubog ang kamay sa dagat tapos kumukuha ng isda. Sabi pa niya, "Isipin mo kung pumunta siya dito, ang laki ng pakinabang natin." Gusto tuloy ng manager na makarating sa Singapore ang lalaking iyon. Pagkatapos, sabi ni Priya sa kaibigan niya, "Napapahamak mo na tayo. Paano natin mapapapunta si Krishna dito?" Sagot ni Honey, wala nang ibang paraan para makumbinsi ang manager. Dinugtungan pa niya, kapag pumunta dito si Krishna, yayaman siya ng husto dahil sa talento niya. At ikaw lang ang makakakumbinsi sa kanya dahil mahal ka niya. Tinawagan ni Priya si Krishna. Habang inaabot ni Honey sa kanya ang papel na may mga linyang dapat niyang sabihin, nagsimula si Priya, "Hindi ako makatulog simula nang umalis ako.
Sagot ni Krishna, ako rin. Sabi niya, gusto kitang makita. Sagot ni Krishna, ako rin. Sabi ni Priya kay Honey, puro ako rin, ang sinasagot niya. Ano pa sasabihin ko? Tapos sinabi niya kay Krishna, gusto kong pumunta ka rito at makilala ang mama ko dahil kung hindi, ipapakasal niya ako sa iba. Sagot ni Krishna, hindi, kailangan kong pumunta riyan kaagad, sa lalong madaling panahon. Pero nagtanong siya, paano naman ako makakarating dyan? Kinuha ni Honey ang telepono at kinausap si Baador tungkol sa dapat gawin. Tuwang-tuwa si Krishna at hindi makapaniwala. Sinabi niya sa lola niya na gusto siya ni Priya na pumunta sa Singapore para makilala ang mama niya, pakasalan siya, at dalhin pabalik dito. Pero hindi sumagot ang lola niya dahil ayaw niyang umalis ito. Tinanong niya, bakit hindi ka masaya para sa akin? Bakit nagiba ang mukha mo? Sabi ng lola niya, ayaw kitang umalis. At kung talagang gusto ka ni Priya, dapat siya at ang mama niya ang pumunta dito. Tinanong niya ang dahilan. Sagot ng lola niya, sabi ko, no going. Ibig sabihin, no going. Nagalit si Krishna at gusto niyang malaman ang dahilan. Sabi ni Sonia, dahil ayaw kitang mawala. Mas lalo siyang nagalit at tumangala, ibig mo bang iwan ako dito ng mag-isa sa buong buhay ko? Napakasarili mo at ayaw mo akong mabigyan ng buhay. Ayokong makita ka muli. Kung buhay pa ang tatay at nanay ko, sila na ang magpapadala sa akin. Labis na nasaktan si Sonia sa mga salita niya at umiiyak. Sa gabi, pumunta siya kay Krishna at humingi ito ng paumanhin sa sinabi niya kaninang umaga. Sinimulan ni Sonia ang kwento ng unang bahagi, na ang lolo niya ay isang scientist na nakipag-ugnayan sa mga alien at nagkaroon ng aksidente, at nakilala ng tatay niya ang isang alien, ang kwento na alam na natin. Ipinagpatuloy niya, pagkatapos magpakasal ang tatay mo sa nanay mo, siya ang naging pinakasikat na tao sa mundo at may-ari ng malaking technology company. Nakilala niya ang isang scientist na si Dr. Arya na gusto makipagtulungan kay Rohit para gumawa ng device na makakakita ng hinaharap. Sabi niya, makakatulong ito ng malaki sa mundo, malalaman natin ang mga sakuna at digmaan bago mangyari at mapigilan ang mga ito. Pumayag si Rohit at nagustuhan ang ideya, kaya naglaan siya ng maraming taon sa paggawa ng device at nagtagumpay siya. Isang araw, tumawag si Sonia sa kanya at buntis na ang asawa niyang si Nisha kay Krishna. Sabi ni Rohit sa kanyang ina, mapagsamantalang tao at makasarili si Dr. Arya, iiwan ko siya at babalik agad. Pero pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na bumalik si Rohit. Nakatawag si Sonia at sinabi na nasunog ang laboratorio at namatay si Rohit. Hindi kinaya ni Nisha ang balita at namatay rin pagkatapos niya. Nang umabot ka ng 5 years old, nalaman ko na namana mo ang kapangyarihan ng tatay mo. Kaya nagdesisyon akong itago ka mula sa mundo at manirahan tayo dito para walang sino man ang makakapagsamantalang tulad ng ginawa sa kanya. Sa huli, sinabi niya, at sinasabi mo sa akin na ayaw mo akong makita muli samantalang ako'y nabubuhay lamang para sa'yo. Umiiyak si Krishna sa mga salita niya at ginugol ang gabi sa pag-iisip tungkol sa kanyang ama. Dumating ang lola niya at dinala ang mga damit ng tatay niya. Sabi, hindi ka pwedeng pumunta sa Singapore suot ito. Dagdag pa niya, sige, dalhin mo si Priya at bumalik ka rito. Pinagbabantayan niya si Krishna na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan at huwag makihalo sa kahit sino. Nangako si Krishna na hindi niya ipapakita ang kanyang kapangyarihan at mananatili sa sarili niya. Pagkatapos, nakita natin si Dr. Arya na dumating sa Singapore at sinalubong ni Vikram, na nakita natin sa simula ng pelikula. Pumunta siya sa laboratorio, nakilala ang kanyang mga scientist, at nalaman natin na ang device na ginawa ni Rohit para makita ang hinaharap ay eye repair na, salamat sa research ni Rohit. Dumating si Krishna sa Singapore at nakatayo sa airport naghihintay kay Priya. May dalawang pickpocket na nakakita sa kanya at gustong nakawin ang bag niya, pero nagkamali sila ng tao at hindi nila nakuha ito, nahulog sila sa lupa. Pumunta si Krishna para humingi ng paumanhin pero natakot sila at tumakbo. Dumating si Priya at ang kaibigan niya, at nakilala nila si Krishna. Tinanong ni Krishna si Priya, bakit hindi sumama ang nanay mo para hilingin ang kamay mo at makabalik tayo sa India? Sabi ni Honey, mukhang nagmamadali siya at hindi makapaghintay. Nagtawanan sila at sabi, pasensya, pumunta siya sa Hong Kong at babalik kami in 2 weeks. Samantala, ipapakita namin sa iyo ang bansa namin. Dinala nila siya sa hotel at binigyan ng telepono para tawagan sila.
Pakiramdam ni Priya, masama dahil nagsisinungaling siya, pero sabi ni Honey, huwag kang mag-alala, mamahalin ka niya kapag pinasikat natin siya. Pagbaba nila sa elevator, nakita nila siya sa harap nila, pumunta siya sa baba ng 20 floors gamit ang hagdan at nauna sa kanila. Dinala niya si Priya sa tabi, pinakilay ang mga mata niya at binigyan ng singsing para sa kasal nila. Tinanggap ni Priya ito ng mahiyain at umalis. Pagkatapos, nakita ni Krishna ang isang lalaki sa kalsada na nagpe-perform para makalakam ng pera para sa operasyon ng kapatid na babae niya, pero nahulog ang lalaki at umalis ang mga tao. Kinuha ni Krishna ang espada at ipinagpatuloy ang show, napakahusay ang performance niya at nagtipon muli ang tao, pumalakpak. Kinolekta niya ang pera at ibinigay sa maliit na babae. Nakilala niya ang kapatid nitong si Chris, at sinabi nito na nagtatrabaho siya sa circus at binigyan siya ng imbitasyon. Mamaya, nag-conduct ng press interview si Priya at ipinakilala si Krishna bilang superhuman. Gusto niyang i-film siya na umaakyat sa palm tree kasama ang unggoy. Dinala siya ni Krishna sa tabi at sabi, hindi tayo nagkasundo na ipapakita ko ang kapangyarihan ko sa kahit sino. Sabi niya, okay lang, makisali ka lang sa programa. Tinanong niya, paano kung matalo ako? Sabi niya, kung matalo ka, ikakasal ko sa unggoy. Sabi ni Krishna, hindi iyon mangyayari, at pumayag. Bago umakyat, tiningnan ni Krishna ang unggoy at nakipag-communicate dito. Tumanggi ang unggoy na umakyat at lumapit kay Krishna nagpapakita ng pagmamahal. Nagalit ang manager sa unggoy at kinansela ang shoot, tinamaan ng unggoy ang manager sa penalty area. Lumipat sila sa shoot sa tubig, sa planong ilubog ni Krishna ang kamay at kumuha ng isda. Pero sa bawat ilubog niya, lumalabas ang lumang sapatos, hindi isda. Naiinis si Priya at humingi ng paumanhin si Krishna, hindi ko kasalanan. Hindi ako kilala ng mga isda rito. Naiinis pa rin si Priya at sabi, pag nakilala mo ang nanay ko, ano ang sasabihin mo sa kanya? Sagot ni Krishna, sasabihin ko na mahal kita at gagawin ko ang lahat ng pangarap mo na matupad. Tinanong niya, at ano pa? Sabi ni Krishna, at hindi ko hahayaan mawala ang ngiti mo sa mukha mo. Halos mahimatay si Priya sa ganda ng sinabi niya, sinalo siya ni Krishna at sabi, ito ang gagawin ko at palagi kitang paprotektahan sa anumang panganib. Pagkatapos, dinala niya si Priya sa circus, nakilala si Chris at nakilahok sa show, sumayaw kasama si Priya. May taong aksidenteng nag-apoy sa ilang lata, nagdulot ng pagsabog. Nawalan ng malay si Priya at natakot ang mga tao kaya tumakbo. Dinala ni Krishna si Priya sa ligtas na lugar at nalaman niyang may mga bata pa sa loob at lumalakas ang apoy. Kahit na nangako siya sa kanyang lola na itatago ang kapangyarihan niya, wala siyang ibang paraan. Nakita niya ang isang sirang maskara sa lupa. Kaya tinanggal niya ang jacket niya, isinuksok sa loob palabas, at isinusuot ang maskara. Sa ganitong paraan, walang makikilala sa tunay niyang mukha. Napakatapang niya at pumasok para iligtas ang mga bata sa gitna ng apoy. May isang batang babae pa sa loob kaya bumalik siya para sa kanya, pero natakot ito at hindi sumama. Nang tanungin siya, sino ka? Nagkamali siyang magsalita at naputol ang pangalan niya, my name is Kish. Kinuha niya ang bata at dinala palabas. Nakita siya ni Priya, pero iniabot niya ang bata at bigla na lang nawala. Pagkatapos, lumitaw siya sa likod niya na parang tinitingnan lang siya, hindi sinasabi na siya ang nagligtas sa mga tao. Hawak ng batang babae ang maliit na piraso ng maskara ni Krishna. Ang apoy ay naging balita sa lahat ng media, lalo na ang kwento tungkol sa kakaibang tao na nagligtas sa mga bata. Lumitaw ang batang babae at sinabi ang pangalan niya na Kish at ipinaalam na ito ay piraso ng maskara niya. Gusto ng news anchor na malaman kung sino si Krish, kaya nag-anunsyo siya ng malaking reward para sa totoong Krish dahil sa kanyang tapang, at matutukoy siya sa pamamagitan ng maskara na may sirang piraso. Naiinis ang manager ni Priya at Honey at gusto niyang malaman kung sino si Krish para sa journalistic scoop tungkol sa tunay na pagkatao niya. Nakita ni Priya ang larawan at inisip na baka si Krish na ito. Tinanggal ng manager si Priya at Honey sa trabaho. Sabi, hayaan mong magamit sa'yo ang Krishna na ito ngayon. Sabi ni Priya sa kaibigan niya, parang si Kish ay si Krishna. Dagdag niya, may ideya ako para makasigurado. Ang ideya ay maglakad sila ni Krishna at sisalake ang mga kriminal para masaktan siya. Nagsimulang mag-wink si Priya sa kanila,
pero na-misunderstand ng mga kriminal at inisip nilang interesado siya sa kanila, dahil hindi talaga sila ang mga taong ipinadala ni Honey, kundi totoong kriminal. Nagdala si Priya ng cameras para i-film si Krishna na nakikipaglaban. Pagkahawak ng isa sa kanila kay Priya, kinabig ni Krishna at pinukpok ito. Habang tinatapos niya ang laban, tumalon siya at nakita ang cameras. Naintindihan na ito ay planong ipinagsapelikula ni Priya. Kaya bumagsak siya sa lupa at hinayaan ang mga kriminal na hampasin siya, walang ginawa sa kanila. Tumawag si Honey kay Priya at sinabi na medyo late ang aktor na hinir niya. Naintindihan ni Priya na totoong kriminal ito at sinubukang tulungan si Krishna. Pagkatapos, umalis ang mga kriminal. Humingi ng paumanhin si Priya kay Krishna, gusto kitang i-film at nagpadala ako ng actors para labanan sila pero late ang actors, at ito ay totoong kriminal. Nang tanungin niya, bakit mo hinayaan na hampasin kanila? Sagot ni Krishna, gusto kong makita kung ano ang gagawin mo habang hinahampas ako. Tiningnan ni Krishna ang kamay niya at wala ang singsing, nawala ito dahil ninakaw ng mga kriminal. Kaya isinusuot niya ang Kish costume at pumunta sa kanila. Paano niya nalaman ang lokasyon? Hindi ko rin alam, Indian movie naman ito. Nakita niya ang singsing at maayos na humingi, pero tumanggi silang ibigay. Kaya tinuldukan niya silang lahat at kinuha ang singsing. Dumaan si Chris, nakita si Krishna na tinatanggal ang maskara, at sabi, hindi ako makapaniwala na ikaw si Kish. Sasabihin ko sa lahat, sabi ni Krishna, huwag magsabi. Tinanong ni Chris bakit, yayaman at magiging sikat ka. Ibinigay ni Krishna ang maskara kay Chris at sinabi, magkunwari kang si Kish at tanggapin ang premyo para sa kapatid mo. Tumanggi si Chris sa una, pero nakumbinsi siya ni Krishna, ang sinumang lumalaban para sa kabutihan ay bayani. Talaga namang pumunta si Chris at inihayag na siya si Kish, natanggap ang premyo at pinarangalan. Nakita siya ni Vikram sa telebisyon at nakita rin si Krishna sa seremonya. Ibinalik ni Krishna ang singsing kay Priya at sinabi na ang kaibigan niyang si Krish ang nagbalik nito. Pagkatapos, pinanood ni Priya ang recording na ginawa niya kasama si Krishna at nadiskubre ang clip sa circus na nakasuot si Krishna ng Kish mask. Sumasigaw sila at tumakbo para sabihin sa ina ni Priya na pupunta sila sa manager. Nakalimutan ni Priya ang cellphone, kaya tinawagan siya ni Krishna at sumagot ang ina. Sabi ni Krishna, salamat at ligtas kayo. Kailan ka nakabalik mula Hong Kong? Sagot niya, ano, Hong Kong? Hindi pa ako nagbiyahe. At sino ka para magtanong? Sabi niya, ako si Krishna. Hindi ba sinabi sa'yo ni Priya tungkol sa akin? Sagot niya, hindi, sa Diyos, hindi pa ako nakarinig ng pangalan mo. Nagulat si Krishna at nalaman kung nasaan si Priya ngayon. Pumunta si Priya at ang kaibigan niya para i-edit ang video at ibigay ito sa manager, at nakatayo si Krishna sa pinto nakikinig sa kanila. Sabi ng kaibigan niya, pag nalaman ni Krishna na sinungaling mo sa kanya tungkol sa pagpunta mo sa Singapore, hindi siya magagalit sa'yo dahil gagawin mo siyang pinakasikat na tao sa mundo. Napatingin si Krishna, gulat na gulat sa mga salitang iyon nang ma-realize niyang ginagamit siya ni Priya. Pero pagkatapos niyang umalis, sabi ni Priya na hinahangaan niya si Krishna. Bumalik si Krishna sa kanyang kwarto at naghahanda ng umalis pabalik ng India. Lumapit si Priya sa kanya at sabi, marami kang sinubukang linlangan, pero lagi kitang natutunton. Natuklasan ko na ikaw si Kish at itinago mo ito sa akin. Sabi niya, oo, nilinlang kita at nagsuot ng maskara, pero ikaw, hindi ka rin ba nagsusuot ng maskara palagi? Hinarap niya siya at sinabi, bakit mo ako nilinlang at sinabing mahal mo ako at dinala dito? Natuklasan ko ang katotohanan at nakipag-usap na ako sa nanay mo. Sabi ni Priya, pasensya na. Sinungaling ako sa simula, pero mahal na mahal talaga kita at ginawa ko ang lahat para sa'yo. Para sa iyong kapakinabangan ito. Sagot ni Krishna, iyan ang ayaw ko. Kung hindi, bakit mo sa tingin ko nagsuot ako ng maskara? Nangako ako sa lola ko na hindi ipapakita ang kapangyarihan ko sa kahit sino. Sabi niya, tama ang lola ko. Makasarili ang buong mundo at lahat ay ginagamit lang ang iba para sa sarili nilang interes.
Sabi ni Priya, gusto rin ng lola mo na laging nasa tabi mo ka. Hindi ba makasarili rin siya? Pinutol siya ni Krishna, huwag mong siraan ang lola ko. Sinasabi niya ang kwento tungkol sa ama at lolo niya at lahat ng kwento na alam natin. Sabi niya, kaya tumanggi ang lola ko na pumunta ako dito, pero pumayag siya para sayo. Kinuha ni Krishna ang gamit niya at umalis. Sinubukang pigilan siya ni Priya, pero nabigo. Tinawagan niya ang kaibigan niya para pigilan ang broadcast ng video ni Krishna, pero sabi ng kaibigan, nasa manager na ang video. Pumunta siya sa lugar ng manager, pero nasa conference ito na inorganisa ni Dr. Arya. Sinubukang pumasok ni Priya, pero hinarang siya ng guard na si Vikram. Naalala siya ni Vikram mula sa TV nang makita niya si Priya kasama si Krishna. Umalis si Priya at sinundan siya ni Vikram para pigilan si Krishna bago umalis. Sabi ni Vikram kay Krishna, pinapayuhan kitang huwag maglakbay. Hindi pinansin ni Krishna ang kanyang sinabi at nagpatuloy sa daan. Dito na dumating ang sorpresa, sinabi ni Vikram, buhay pa ang tatay mo, si Rohat. Natigil si Krishna sa kinatatayuan niya. Sabi ni Vikram, siya ay matalik na kaibigan ni Rohat noong nagtatrabaho sila kay Dr. Arya. Ang ngiti ng tatay mo ay hindi nawawala sa mukha niya at tapat siya sa bawat salita niya. Isang araw, malapit na niyang matapos ang proyekto tungkol sa pagtingin sa hinaharap at sinubukan ang device sa harap ko. Device ito na gumagana lamang sa retinal scan at tibok ng puso niya. Dagdag pa niya, sinabi ko sa kanya, ipakita mo sa akin kung anong ipapanganak ng buntis mong asawa, lalaki o babae. Sinubukan ni Rohat ang device at nakita si Nisha pagkatapos niyang manganak. Pero nakita rin niya ang kanyang ina na nakikipag-usap sa telepono, kakaalam lang na patay na si Rohit. Nagulat si Rohit at nakita ang huling sandali ng buhay niya, at namatay siya sa kamay ni Dr. Arya. Alam niya na mamamatay siya sa loob ng 10 minutes. Nakita niya si Arya na pumapasok sa laboratorio at narinig siyang sinasabi na gusto niyang patayin si Rohit. Sinubukan ni Vikram na ilabas siya, pero sabi ni Rohat, hindi ko hahayaang mapunta ang delikadong device na ito sa kamay ng hayop na ito. Tumawag ang ina niya at sinabi niya na makasarili si Arya at aalis na siya. Pagkatapos, tuluyang winasak niya ang device. Lumitaw si Arya at binaril siya. Sabi, okay lang, gagawin ko ulit ang device. Malapit na sana siyang patayin, pero hinarang siya ni Vikram, huwag mo siyang patayin, kakailanganin mo siya. Kapag naayos na ang device, hindi ito gagana kung wala ang kanyang biometrics. Nagpa siya si Arya na buhayin muna siya hanggang sa maayos ang device, sa kanya patayin. Lumabas siya sa harap ng mga tao at inihayag na nagkaroon ng sunog sa laboratorio at patay na si Dr. Rohat. Sabi ni Vikram kay Krishna na buong buhay niya ay ginugol sa paghahanap sa kanya at sa kanyang lola. Sabi ni Krishna, sa loob ng 20 years, pinagkaaitan ng Dr. Arya ang isang ina sa anak niya at ang anak sa ama niya. Magbabayad siya ng mahal na presyo. Tinanong niya, nasaan ang ama ko ngayon? Sabi ni Vikram, hawak ni Arya siya sa loob ng isang makina na cryogenically freezes ang katawan niya, naghihintay na maayos ang device. Dagdag niya, nasa laboratorio ito sa isang isla at mabigat ang pagbabantay. Kailangang pigilan mo si Arya bago niya gamitin ang makina dahil makakakuha siya ng napakalaking kapangyarihan at magdudulot ng malaking pagkawasak. Sa sandaling iyon, naayos na ni Arya ang device at binuksan gamit ang biometrics ni Rohit. Sabi kay Rohit, halika, tingnan natin ang dakilang hinaharap ko. Pero nagulat siya nang makita ang hinaharap niya kung saan mamamatay siya sa kamay ni Krish sa 15 minutes. Sinuntok siya ni Arya at sabi, hanggat nakikita ko ang hinaharap ko, mababago ko ito at ipapakita ko sa iyo kung paano. Pagkatapos, sinabi ni Vikram kay Krishna na nahanap at pinatay ni Dr. Arya si Krish dahil inisip niya na siya ang tunay na Krish. Sabi niya, ibig sabihin nito, naayos na ang device at sinusubukan ni Arya baguhin ang hinaharap niya. Sinusuot ni Krishna ang maskara at pumunta sa isla kung saan naroon si Arya at ang device. Hinarang siya ng mga gwardya, pero winasak sila ni Krishna at nagpatuloy sa daan.
Bumalik si Arya para tingnan ulit ang hinaharap niya at nakita ulit na namatay siya sa kamay ni Kish. Galit na galit siya at tanong, sino ito? Nakita niya na 15 minutes na lang bago mangyari ang lahat at ang kanyang kamatayan. Tiningnan niya ang mga gwardya at nakita na sila ay natalo na, at sinabi, kailangan kong harapin ang taong ito ng matalino. Bumalik siya ng kaunti sa nakaraan para makita kung ano ang nangyari sa huling quarter hour. Nakita niya na pumasok si Krishna at madaling nalampasan ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos lumitaw si Arya kasama si Rohit at sinabi, nakita ko ang hinaharap at alam kong nandito ka, pero hindi ko maintindihan bakit gusto mong iligtas si Rohit. Pagkatapos, pinatay niya si Vikram at sabi, hindi ko ba sinabi? Nakita ko ang hinaharap at alam ko kung sino ang kaaway at sino ang kakampi. Dinala rin niya si Priya at sinabi, mas mabuti kung makikipagtulungan ka at pumunta dito. Naglalakad si Krishna habang binabaril siya ng mga gwardya, pero hindi siya naapektuhan at nagpatuloy. Sa bawat bala, parang si Rohit ang tinatamaan hanggang sa may tumama sa ulo niya at bumagsak sa lupa. Dama pa si Rohit sa kanya at naramdaman ang emosyon na kumukonekta sa kanya kahit hindi niya kilala, at tanong, sino ka? Sinubukan ni Arya sabunin siya, pero hinuli ni Krishna ang paa niya, itinapon sa gilid, at kinuha ang mga gwardya at pinukpok sila ng mabilis. Kinuha ni Arya ang baril at binaril si Priya at Rohat. Pero mas mabilis si Krishna kaysa sa bala, itinapon ang fire extinguisher para harangan ang bala patungo kay Priya at sinalba ang bala para sa ama niya. Pagkatapos, tumakbo siya kay Arya at tinamaan ang dibdib nito, na nawalan siya ng hininga. Kinuha ni Krishna ang baril at itinuro ito kay Arya, tulad ng nakita natin sa time machine. Tanong ni Arya, sino ka? Tinatanggal ni Krishna ang maskara at muntik namang mamatay si Arya sa gulat. Sabi ni Priya kay Rohit, kilalanin mo ang anak mo, si Krishna. Hindi makapaniwala si Rohit. Bumalik si Krishna kasama si Priya sa kanyang lola. Bati siya sa kanila pero nagulat nang makita ang anak niyang buhay. Pumunta si Rohat para buksan ang makina ng ama niya at nagpadala ng mensahe kay Jedo, at sumagot si Jedo mula sa langit. At dito nagtatapos ang summary ng second part. Hintayin ang summary ng third part. Huwag kalimutang ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe sa channel. Marami pang video sa channel na magugustuhan mo. Kung hindi mo makita ang paborito mong pelikula, isulat lang ang pangalan ng pelikula sa comment. Paalam, kaibigan. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Sheila Galicia, Patrick King Rom Manati, Dark Nero, Eva Barbasa from Bacolod City Barangay Singkang Airport, Brian Anasio from Tanay Rizal, Carlos Moltener from BGC, Ishel Sumagaysay from Iloilo City, Ryzen Atiliero from Manila Tondo, Reynan Galindo from San Miguel Zamboanga del Sur, Reno Barcoma from Inigaran Negros Occidental, at Shirna Adaya from Biga Batangas. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.